Ngayon, tawag dito, sinet nga namin yung kasi yun nga yung nangyari. Hindi nga natuloy. And then? And then, ni-reject niya yun ang day na yun, di ba? Oo, That day on that na. day, Yun na oo. yun, On that- di ba? Yung, on that day. Oo. Pero yun nga, before that, kasi nagka-red flags na. Kasi nga, yung sabi niya nga, 2 hours lang. So, sinabi ko sa kanya nga na, kung gusto mo kilalanin, di ba? Bakit ganun? Ano yung reason niya for canceling? Yung kinancel niya na? Oo. Kinancel niya na. Oo, may sakit, May sakit siya. siya. So, ano pa magagawa ko? sakit na yun. Sakit na yun. Oh. Kasi, pero nung madaling araw, nag-post pa siya ng nasa onsen siya. Kasama nga yung boss niya. Pero hindi ko na pinas mo. Oo. Yun. Pinap ko na yung balloon. Siguro naisip ko na. Ano mo yun? Ay, dapat tayo. Oo nga. Tapos hihingi ulit kayo ng balloon pag Dapat pala Tinitake mo naka-ready balloon na. back. So yun, edi after nun, Tawa tuloy ako. nag-isip pa rin ako ng alam hindi, niyo pala yun. ng ina-positive yun. Siguro kasi baka naman nag-onsen siya, nalamigan siya, nagkasakit siya. Ganun pa rin talaga ako. Nahamugan? Ganun talaga ako. Oo. Bet na bet mo siya, Ganun talaga sis. ako. Ganun talaga. Grabe ang pagtatanggol mo sa utak ko. Oo, no? ganun. Para Parang sa inisip kanya. ko pa rin in a positive way na kawawa naman tong taong to may sakit pa. Siya pa Hindi yung siya naawa. kawawa. Daig baby B. Yun. Hindi nakapag-bonnet. Oo, baka nahamugan. Yun na, hindi nagkasakit na siya. So, sabi ko, wala naman ako magagawa. Sabi ko, may sakit ka ano pa ba magagawa ko? Kaso parang nakapag-off na ako, na plano na lahat, ganyan. Tapos, Pero sabi ko, Grabe, wala hindi to nag-o-off. Napa-off niya. Diba? Hindi ka tayo binibigyan ng time eh. Tapos Diba? naibigay Damat niya nga sa doon. time. Totoo. Yun. Tapos, after that, medyo, Ano na yung messages after that? Did you say sorry for hindi Nag-sorry natuloy? naman siya. Pwede Nag-sorry bang, naman siya. yung siya na yung mag-set ng another Actually, or bumawi ba siya? So, hindi rin siya talaga bumawi hindi na siya nag-message. Sabi niya lang nung una, grabe talaga yun. Planado talaga yung araw na yun. Hindi ako nagpaplano ng ganun, pero planado siya yung ganong oras sa ganitong oras, kung saan makikita, kung anong gagawin, planado talaga. And how does that make you feel? Hello, happy weekend! Happy weekend. Welcome back to Tokyo and Welcome back to the R&B Hotel. Welcome back. original bahay. Saan ba yung lugar na to? Pwede bang i-reveal? Syempre hindi. It's a secret. Secret. For privacy reasons. Okay. Ay, Galit si Direk. Si Direk, hello may nanonood Direk. pala, no? May magagalit. Oo, may May viewer magagalit. pala tayo. Yes. Si Direk is here. Si Direct B. Bilang naman Galing ni B. talaga. Higil talaga ako. Di ba? Yung mga andar niya. Baka mapalayas tayo ni Direk. Ayan, so how's everyone's weekend? Oh. Umaayos Ako ka na sa up, akin. down. Hindi kasi na-miss kita. Na-miss kita. Parang ang tagal hindi nakita. Then, tinignan ko na wala kasi kanina parang iba yung hairstyle mo. Pero medyo inap mo Inap ko pala. konti. Kala ko kinimpi mo. Kaya nga. Kinimpi mo rin. Kinimpi mo rin. Pero balita ko parang may na-stress ata sa atin today before going here. Oh! Yes, hindi ko rin alam. Sino
ba yun? Hindi marunong mag-commute. Ano ba nangyari kasi? What Hindi, happened? kasi I remember nung last na biyahe ko dito sa Australia. Dito sa USY. Yung transfer, ang layo nung second na train. Ang Okay. layo talaga. As in, lumabas pa ako ng station. So ngayon, naisip ko, hindi ko na ulit sasakyan yun. Nag-try ako ng iba. Ito naman yung may 3 transfer. So, yung last na train na sasakyan ko, may option pala yun. B, nakalagay dun sa app is, Express Limited Express. Limited Express. Ang nasakyan ko, Express. Iba pa pala yun. Hogwarts Express. Oh, yung tatlo nasakyan. pala siya. Local Express, tsaka Limited Express. Okay. So, ang nasakyan ko, Express, huminto sa 18 stations. Yung Limited Express, parang magsastop lang siya dapat sa 5. So, mas express pa si Limited, Limited Express. So, yung local, Yes. mas mahaba pa pala yun. Yes. Yun, na-stress ako doon kasi dapat yung 1 hour ko, naging 1 hour and 30 minutes ata. Paiyak na talaga ako kanina sa I think I know that line. Yun yung Asaksa line, di ba? Yung pula, pink. Oo. Hindi ko alam. So, super stress ako kanina. As in. Okay. Muntik na ako maiyak habang pupunta. Legit? Pero parang hindi Maiyak naman- na kasi na-overwhelm Yung na stress ako. niya parang wala pa rin sa Oo. stress natin. Totoo naman din Ba't talaga. ganun? No, Stress Parang nga fresh pag pa mumukhang rin. yan, no? Fresh pa rin yung stress. Promise, na-stress talaga ako kanina. Tapos parang titignan ko yung mga katabi ko. Parang gusto ko na umiyak na parang, ano ba? Tama pa ba ito sinasakyan ko? Oo, kasi natatakot ako kasi baka lumayo ng lumayo. Sa bagay, oo. Hindi ko alam. So, nakaganon lang ako sa Okay phone lang, ko. nasa Japan ka pa rin. Kahit na Hindi mapunta ka rin sa yung Nagoya. kanina. Yung naglalakad tayong 3. Ayun, tinignan ka? Ay, tinignan siya. Tinignan. Ikaw yun? Hindi ako yun. Iba pa yung tinignan ako, tapos tinignan ka naman. So, there are group of kalalakihan dyan downstairs, mga bagets. Downstairs? Dyan Yes, lang talaga. sa inyo. Papunta sa bahay nyo. Sorry. Bahay nyo. Bahay Oo, nyo. yun. So, kasi naka-sunglasses sila. Oo. So, mga artistahin yung peg nilang dalawa. Ah. So, ako, lumilikod ako, tinitignan ko sino yung titignan. Yung ginagawa ko sa inyo. Kasi nung kami pa lang ni Kirk kanina sa station, sabi niya ba yan? Tinitignan ako. May ganun siyang Pero, Ganda. oo. Sabi niya, ano ba? Siguro nga kasi naka-sunglasses ako. And then, dun sa, eto na nga, sa toilet, sinika kayo. Hindi ko pa ata si chika kay Ay, hindi ate. ko alam. Hindi, ang weird doon sa toilet. Diyan sa may Yokohama. Ewan ko, parang kumpula nata ng doon. Kahit dyan sa Yokohama Station. Kasi nung nag-CR ako, meron doon one guy. Pero weird na siya una pa lang. Umihi na siya. As in, tinaas na yung pants niya. And then, nung may nakita, siguro baka nakita niya ako or may nakita siyang ibang guy. Binaba niya, pumunta ulit siya doon para umihi. And then, binaba niya ulit yung pants niya. And then, after that, as in literal, talagang Tinignan ganun ka. talaga. Ay! Oo. Sinilip gate. Ganun talaga Oo. siya. As in literal. So Oo. sabi ko, ang weird nito. Okay lang sana kung maitsura ka. Sige, go. Pero, sige, tignan mo. Wala akong pake. Pero kung... So, anong ginawa mo? Nagmadali ka na lang? Hindi. Talagang tinago ko kasi yung Akala ko, weird talaga tinignan niya. mo rin Stress siya. siya pa. Pati yung kadiri. Tapos, yung niya talaga, yung salita niya kakaiba yung gumaganon. Parang zombie na din may... Matanda. Gumaganon. Oo. Ay, baka bet niya. Mga weird Oo. siya talaga. Yun. Sinika ko nga kagad dito Pagkalabas, paglabas. mangot agad. Ang weird doon niya kasi. Pero nakita mo kung sino. Hindi, sabi niya, Inabangan "Yung niyo matanda, pa? Hindi ko na nakita. Ay. Hindi na may matanda na lalaki. Hindi mo naman eye to eye. Hindi talaga nandiri ako eh. Tapos after that nga, nung papunta kami dito, yun nga may mga group of teens. Ayun na nga, yung Oo, lumingon yung sabi ni ka. ate. Oo. Nilingon si Yu. Kasi syempre, mga boylets. Tapos mga bagets. Mga otoko kasi. So, Mga noke. tinitignan niya. Hindi siya yung tinignan si Yuko. Oo. So, Ah. alam mo na, straight. May tsura ba? may tsura. Yung Ah. tumingin nga kayo kung may tsura. Mga bagets. Tapos tinignan ko yung may tsura. Kumbaga, nakatingin siya kay Yuko. Ako naman, tumitingin sa kanya. Ay, it's a love. Tapos, umiwas siya ng tingin, tinignan niya ako. Siguro nga iniisip niya na magjowa kami Magjowa. dalawa. Kasi Oh. parehas pa kami naka-shade. So, Sige. parang gusto kong sabihin, hindi ko yung jowa. Nandidiri ako sa kanya, ikaw ang ano ko. Ikaw ang bet. Mag-sis kami. Oo, ganon. So, yun, ang chika. At oo nga, nabanggit mo pa rin yung pangalan ng
kung nasan tayo, nabanggit mo pa rin. At the end of it all. Of course! Iwasan mo kanina, only for you to mention it in the end. Sorry. Ang galing. I forgot na mention. Hindi ko na So, speaking babalik talaga. of bet, eto na nga. Ako kinakabahan ako Ang dyan. topic Ano ba natin yung for topic ngayon? today. Ba't ba sumama ako sa inyo ngayon? Ilagdag mo na. Total, laglagan naman to eh. Ayan. So, today's topic is all about breadcrumbing. Okay. And for this month episode nga pala, ang topics natin is new generation dating terms. Yes, dating terms or ano pa ba, mga relationship terms. Kasi sobrang dami na sa generation ngayon na para lang, actually sa atin before, ano lang di ba, parang single, taken, married, ganun lang. it's complicated. Yung it's complicated ngayon is May at sanga-sanga na siya. Sanga-sanga na siya. Okay. So, hindi lang siya basta it's complicated. Meron na rin silang, parang kinategorize na rin sila for today's generation. Ewan ko, hindi ko rin alam kung saan galing yung mga yan. No? So, for that, hihimay-himay na natin. And, the star eto of na the nga. season is, malalaman natin mamaya. Oo. Pero actually, before we continue, nothing wrong with, putting actual names into yung mga sanga-sanga para ma-clearly identify natin, para mas maging smooth yung communication natin within each other. Yes. Compared sa it's complicated lang na. Diba? So ngayon, pag sinabi mong yung term na yun, gets na kagad nung kausap mo. Yeah. Yun. So today is all about breadcrumbing and according to Google, ito siya. So it's a manipulative dating behavior where someone intermittently sends small signals of interest to keep someone engaged without any genuine intention of committing to a relationship. So, nagsasend siya ng signals here and there, inconsistently, just to show na may interest siya sa'yo, which actually turns out to be fake. In short, hopya. Yun ba yun? Yes. Paasa. So, parang meaning, nagbibigay lang siya ng false hopes sa'yo. Yes. Perfect. Okay ka lang, sis. Parang medyo exciting na to, te. Yeah. Parang may kumurot agad. Nakita ko yung eyes Parang, ni Kirky. Parang, dun yata ako. Parang dun yata ako nakakategorize. Parang Minsan, mas diba? maganda pala, ginamit ko na lang yung off ko sa ibang Baka bagay. meron kang ganyang mga eksena. Parang hindi naman hindi pwedeng i-share, diba? Kailangan i-share din talaga, diba? Yes. Tell-all interview, kulang na lang yung perpetrator. Oo nga eh. So ba? Gusto ma-invite ko? Taga-tito ba siya? Hindi ko rin sure. Actually, ngayon ko lang maririnig hindi. yung story eh. Shibuya. Isang Malapit ano lang. Lapit. O, pwede naman tawagan. Isang train line lang yun. Yeah. Okay, so, where do we start? So, yung breadcrumbing daw kasi, parang siya, yun nga. So, para lang medyo mas, yung definition. Sila yung tao na yun, paasa, or siguro, mas nakikilala natin to siguro online, no? Doon nag-start. Kasi, sa bagay, pwede rin naman na face-to-face. Pero yung communication nyo is very inconsistent. So, yung times na magchat-chat siya sa'yo, parang, hello, yung papakiligin ka, pero titigil na siya. Parang ganon, very inconsistent. Pero syempre ikaw, dahil hopya ka, siguro nga baka wala pang 5 seconds, sagutin mo na eh. Then after that, wala na. Wala na ulit. Minsan days, weeks before he replies again. And then pag nag-chat na naman siya, dahil hindi ka na nag-chat, hahanapin ka niya. So, pag yung time na mawawala ka, babalik siya. So, for you, hindi mo maintindihan kung anong nga ba talaga yung status. Interested ba siya sa'yo? Gusto ba niya makipag-date sa'yo? Bakit pag hindi ka naman nagre-reply, bigla siyang nandun? Then, pag nag-reply siya,
wala na naman. So, ganun. Kung meron ba kayong mga na-experience na ganyan? Kasi, parang medyo mabigat yung wala. So, alam na natin. So, siya yung baka meron isi-share. Wala na. So, meron siyang isi-share about the breadcrumbing. Kasi parang kinalimutan ko na, binabalik nyo na naman. Yes. At may chance naman talagang babalik siya. Kasi, yun nga yung ginagawa ng isang breadcrumber. Breadcrumber. Kung ano man, whatever it's called. Yes. Yeah. So, actually, nung first na kinuwent, kasi I was there when it first started to the point where it is now. So, you know the person. I know the person. I know the person kasi. And I was actually genuinely happy for... Pwede ko naman sabihin kung sino. I mean... Itago na lang natin siya sa pangalang cheesecake. Breadcrumbs? Ano naman cheese bread. So, si cheese bread kasi, nung nagkukwento siya about the breadcrumber, I was genuinely happy for him. Kasi, very picky si cheesecake, diba? Cheese bread lang. Cheese bread pala. Breadcrumbs. Dalito kagad si cheese bread. Tinapay pa, hindi pa siya cake kasi hindi pa. Siguro pagka natutuhanan. Sige. Si cheese bread. Ayan, si cheese bread. Pangalanan nyo na. Puro pa kayo Wala naman na. Okay na eh. Pangalanan nyo na. Puro pa kayo pa So, si Kirk. Dumiretso na kagad. Oo. So, ayun na nga. So, si Kirk. So, when it first started, kay Kirk, I was actually genuinely happy for him. Yeah. Kasi very picky siya, diba? Yeah. So, nung nagkwento siya about this person, excited ako sa kanya kasi finally meron ng person for him. But when I found out who this person is, actually, medyo na, ako na, kasi nga kilala mo. Sis, medyo ingat tayo dyan. Kasi, kilala ko siya. I know this person. You know the person. Paano mo ba nakilala? Hindi. So, Kirk, eto na nga. Kwento mo din, ba't akin lang yung entry? Siyempre, for everyone. Back to you. For everyone. Akin na lang yung kwento ko. Skip na. Skip na. Skip to the na tayo. Kasi nga, bago si Kirk, may unang na breadcrumb. So, ganun talaga siya. As a breadcrumber talaga siya. I think so. Pastry chef talaga siya. Oo. OMG! Yun talaga ang passion niya in life. Oo. Pastries. Baking. Ganun. Talagang ganun na Yes, pala ate. siya even before. Yeah. Pero to be honest kahit sabihin yan, ngayon, Hopia ka. ano ba, parang nag-iisip pa rin ako na maganda sa kanya. Kahit papano. Oo. Ate. Oo. Ito nakaano to. Bawal ma-hide. Sorry. Ayun. So, yun nga. So, before si Kirk na breadcrumbs ako, so when he first told me na kung sino yung Same tao person. to, medyo nag-ano na ako na parang, mag-ingat ka dyan. Ayan. Ano ka na sa kanya? Oo. Nag-warning na siya. Medyo may warning na. So, now, the floor is yours. Tell us how you first met this person. I think na-met ko na siya before, pero hindi ko talaga matandaan kasi nga siguro crowded doon. Na-meet ko na siya I think sa bar before. Okay. I think I'm not sure. Kasi parang may convo na kami dati. Okay. Tapos nawala and then nung nag-bar nga tayo accidental, yung walang plano kasi 'di ba parang off ko that time. And then parang inaya nyo lang ako mag-bar. So wala talaga sa plano ko yun. May lakad talaga ako nun pero parang pinagpalit ko yung lakad ko. Kasi syempre minsan lang naman mangyari yung magkakasama talaga. So yun. Tapos na-meet ko siya. Actually 'di ba may ibang nga kinrereto nga. Yung iba talaga yung type ko that time yung dati pa. Kaso medyo alam mo naman mahihain talaga ako. So hindi And you're ko. very picky. Pero bet ko talaga yun yun. First guy. Oo, yung first guy. Bet ko talaga yung dati pa. Kasi nga pagka nagka-bet ako, yun lang. Hindi ako yung, So, yun, siya talaga yung bet ko. Kaso, alam ko naman na hindi niya ako bet. Hindi niya talaga ako, hindi niya ako type, ganyan. So, sabi, okay. Parang, ayoko na i-pursue. Kasi nga, di ba, parang, kung hindi naman ako bet at the first place. So, why should I pa? Tapos na, parang,
Oo, parang okay na. Tapos na-meet ko nga siya. Parang alam mo nga yung Shtomebore. Oo, yung parang love at first sight. Parang ganun. Oo, yung isa hindi. Sa Google Translate. Oo, yung isa hindi. Parang nabetan ko lang siya pero hindi masyado ano. Ito talagang guy na to, una pa lang. Parang yun na, siya na, parang ganun. Parang gusto ko na siya. Tapos, ang bait niya pa. Kasi nga, nung time na yun, may kasama siya, foreigner. But, sabi ko, kausapin ko ba siya? Ganyan, ganyan. Tapos sila, basta may friend, hindi ko na lang in-name drop kung sino. Yung mga kasama natin. Pangalang Mayumi. Oo, hindi ko na in-name drop, pero in-name drop ko din. Okay na yan. Kilala naman nila. O, di yun. E di, ganun talaga. So, supportive ang lola mo. E di, inano niya, parang, ganyan-ganyan. Tapos, medyo lasing na rin. Ay, hindi naman lasing, pero nakainom. So, pagka nakainom kasi ako, dun medyo lumalakas yung confident ko sa sarili ko. E di, kinausap ko siya, tapos mabait, ganyan. Tapos, nag-exchange kami ng line. Tapos, tinanong ko kasi mostly kasi pag nasa bar ako, once na may kasama yung tao, yung guy, hindi ko na kinakausap as sign of respect. Na baka jowa niya or kung something man. But tinanong ko siya kung baka jowa niya nga yung guy. Hindi daw. So sabi ko, okay, sabi kong ganyan. So I asked his Instagram. So yun, nag-exchange kami, IG account, ganyan. And then kinabukasan, akala ko nga parang, baka hindi naman ako nito kasi nga, baka hindi naman nag-reply that day. And then kinabukasan, ayun, nag-reply naman siya na parang ayun, parang thank you, ganyan, sa Japanese ko pa pala. Parang thank you for last night, it was fun, parang ganon. Pero nag-usap lang kayo? Nag-usap lang kami. And then, may plano kasi kami noon. Sabi namin, sa susunod, asobo, mitay na. Let's hang out, ganyan. So, sabi niya, iyo, asobo, ganyan. Parang, okay, sure, parang, let's meet somewhere, parang ganon. Kasi nga Japanese siya. So, nag-usap lang kayo, nag-thank you na kagad? Yun nga rin tatanong ko sana. Oo. Thank you for what? Thank you for what? Parang si Kata ng dati. It was fun. It was fun last talking night, with you. parang ganon. Fun ba yun? Bakit? Fun naman na. Siguro medyo matagal silang nag-usap. Oo, matagal. Sige, go. As in talagang nag-exchange of talaga kayo, chika? Or exchange of lang? Yes, information? Getting to know each other, wala pa naman. Basta nag-exchange contact lang kami. Contact pa lang. And then may kasama kasi siya that time. So hindi ko na siya masyadong inistorbo kasi parang meet time nilang dalawa for a sign of respect kasi kasama niya yung friend niya. So hindi ko na siya inabala. Saka may iba rin kasing kumakausap sa kanya. Ewan ko, ganun talaga ako. Pak. Parang as a sign of respect. And then, may usapan na kasi kami na mag-meeting naman. Kung anong gusto kong itanong, much better in a private place na lang. Yung in your own privacy na lang. Yes, okay, oo. Parang ayoko sa bar. Yun na. Tapos kinabukasan nga, nag-exchange of mail, ganyan. Tapos, ayun, parang, parang kinabukasan, yun, nag-exchange line kami, and then nag-set na kami ng date kung kailan mag-meet. And then yun naman, natupad naman yun, nangyari naman yung meet na yun. Parang after 5 days, nag-meet na kagad kami. Oo. Tapos, yun, nag-off ako, gumawa ako ng off, ganyan. And then nag-meet naman kami. Pero nung first day pa lang, medyo, konting red flag lang. Kasi 'di ba mostly ang Japanese on time talaga. Before meeting nandun na. Siya medyo na late lang siya ng 2 hours. Minutes lang naman. Grabe naman yung 2 hours. Mga 10 minutes, ganun. Parang today. Yeah. Huwag nating pinapasok yung ganyan usapan. Baka ma-stress you ko. Ay, sorry. Okay, yun na nga. So nag-meet kami, yun, medyo late lang siya ng 10 minutes and then wala man lang apology. Kasi 'di ba mostly ang Japanese parang gomenne simasen so toso ko natte mitay na. Siya wala. So sabi ko okay. So pinabayaan ko na kasi natupad naman eh. And then after that,
yun, parang, ano kasi yun, parang Feb 30, di ba, alam ko pa, Feb 13 kasi kami nag-meet. Kinabukasan is Valentine's Day. And then, dito sa Japan kasi, di ba, pagka Feb 14 na magbibigay ng chocolates is girls to guys. For me naman, kaya nagbigay ako ng chocolate as a sign of, appreciation sa kanya. Kasi nga, syempre, gumawa siya ng time for me. So, ayun, nagbigay lang naman ng konting chocolates, ng ganyan. Tapos, ko naman, na-touch naman siya. Talaga yung mukha niya, parang, talaga, parang gano'n. Na-touch naman siya. And then, pinicturean niya pa yun. Ganyan. Tapos, super, kasi sa lahat ng na-meet ko or nakadate ko, siya talaga yung parang feeling kong, compatible kami. Parang napuna ko. Kasi yung conversation namin, tuloy-tuloy. Spontaneous conversation. Walang dull moments. Parang lahat happy lang. And then, give and take. Nagtatanong ako sa kanya, nagtatanong din siya sa akin. Yung alam mong may interest sa'yo. So kasi kung wala naman siyang nice getting to know each other's things. Yes, kasi parang alam mo naman sa tao kung interested sa'yo, di ba? Kung nagse-cellphone or hindi ka tinatanong. Or can I take you to the station? Walang ganon. Oo, walang, hindi ka naman walang katulad. Hindi ka naman ginanon. I think. So, yun. kasi yun, red flag agad yun. Hoy, grabe siya, ate! Yun, ikaw mo naman, sarapan ng bigla kang ginanon. Oo naman. Diba? Ibang usapan yan, te. Okay, sorry. So, ibang episode pala. Iba yan, te. So, yun. Tapos, ang dami na. Nung time na, may mga plano kami. Parang out of the country kagad. Ay? Hindi ko ba na-chika? Layo, B. So, lumayo na. Kasi sabi ko kasi parang I'm a type of person na parang red flag. Agad-agad. Once a year talaga. Dapat dito pala. Meron dapat buzzer dito, red and pack. Pagka ganun agad yun, ang layo agad. Oo. Parang sabi ko, edi gusto mo, sama ka na lang sa akin, ganyan. Parang for me naman kasi, kahit sagutin mo na lang yung airfare mo. Ay. Hindi kasi nga, may offer na agad. Hindi naman, kasi yung hotel naman kasi, super mura lang kasi sa country na yon. So sabi ko, edi kahit na, kasi nga syempre mas ahead ako sa kanya ng konti. And then, yung work niya, hindi naman sa nilalang ko, pero mas okay yung work ko. So, as a sign of na lang din na senpai ako ganyan. Yung small things, kahit ako na. So sabi ko, sige, kahit yun na lang yung yun mo. Dahil mas senior ka. Mas senior ako ng konti. And so then, you'll take more of the financial burden. Yes, saka hindi kasi ako pagka, hindi ako talaga madamot. Galante ka pag bet mo. Kahit kanino. Hindi naman kahit naman sa kaibigan, ganyan Oy, parang di naman. Parang never kong nakatikim ng libre sa office. Ay, ako marami. Nakatikim ka ng libre? Oo naman. Ako nililibre ako ni Kurt. Ako never. Pero hindi ko siya binibreadcrumb, ha? Hindi ko siya pinapaasa na. Charot. Wait lang. So, before natin i-continue yung story, bakit ka nag-press ng buzzer nung may pag-travel outside the country? Hindi kasi parang for a first date, di ba? Actual date yun kasi yung una naman parang nag-exchange contacts lang So, yung parang for a first date, hindi ko ma-feel yung sincerity na umabot tayo. Parang it's too good to be true. Parang kung ako man, hindi ko pa ipaplan yung sarili ko na makipag-date, na lumayo agad na napag-usapan lang sa first meeting. Sa bagay, oo. Eto naman ang sagot ko dyan. Ay, may rebuttal. Sabi ko pa naman sana copy paste. Oo. Hindi naman. Ang akin lang kasi yung travel na yun is for me lang talaga kasi nakaset na siya. Nakaset na kasi yung travel na yon. And you ask him out if you want to go? Ganon? Hindi naman kagad. Kasi nung time na yun nag-usap kami, pares talaga kasi kami. Traveler. Parang ganun, gusto niya rin nagta-travel daw. Same and then, interest. Same kami ng gusto. Kahit food, same kami. So talaga nag-aw kami. Wait, mahilig mag-travel. Nag-travel na rin talaga sa ibang bansa. So, legit naman, hindi naman kung inaayunan lang niya yung naririnig niya sa'yo. Parang for me, yes. Just to legit, have the conversation legit na, same tayo ng interest. Half kasi siya. So, half Filipino siya. Hindi pa siya nakatravel sa Philippines ata. Or, I'm not sure kung nakatravel na siya, pero hindi ata sa Manila. Filipino pala. Yeah, half Filipino. Yes. Pero hindi siya nakakapagsalita ng Tagalog. Nakakaintindi nila super konti lang.
Yun, oo. Ewan ko kung nakapunta na siya ng Philippines, pero I think hindi pa kasi. I think, I'm not sure. Parang, planado na kasi yung travel ko. Di ba, alam niyo naman, every year talaga, nagta-travel ako. So, sabi ko, pupunta ako dito sa bansang to, pupunta ako dito. Sabi niya, nang kaikitay. Gusto niya daw pumunta. So, sabi ko, doon ko in-offer. Okay. Okay. So, moving on with the story. So, moving on. So, yun na nga. So, sabi niya, Ine, ganyan. Okay, ang ano daw, okay, sabi niya ganon. Di, yun. Tapos, after nun, ang dami naming pinag-usapan, kahit family niya. That time, napag-usapan kagad namin. How long was the date? Oo nga. Parang napakadami nyo na pag-usapan. To be honest, ano lang like, siya, umabot 3 hours lang. Pero super dami kasi nga hindi kami mawala ng topic. 3 hours for a first date, parang tulong na yon, no? Kami nga niyan, 30 diba? minutes lang kasi parang nagkakahiyaan pa kayo at that stage. Lalo, diba? At saka ito, parang natouch ako kasi may time na, sabi niya kasi that time, dapat ito pa yun, kaya pala ako na red flag pala sa kanya, I forgot. Isa pa sa na red flag ko, ang usapan kasi namin from 1 to 5. Parang ganun yung date. And then, ikinari, ano ba yung kinari? Parang suddenly, hindi naman niya kinancel. Ang sabi niya lang, sorry, ganyan. Okay lang ba from 1 to 3 na lang? Kasi nagkaroon may booking daw siya. No, grabe kayo talaga. May second date? No, nagkaroon siya ng work, which is true naman. Legit siya kasi nga may dala siyang bag. May dalang props. Pinakita niya talaga sa akin. And then talagang dancer kasi siya. So may dala siyang talagang costume. Parang talaga, yung pang-dance niya, ganyan. Naiinis ako sa inyo. Wait. Dancer ba siya? May ganun siya. Tapos dancer siya. Tapos yung dala. Ano daw? Uy, pass the message, B. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Makita mo na lang dyan. Baka makita. Yan. Dito sana. Sige, go on. So, yun na nga. Tawag dito. May dala naman talaga siyang gamit for his dance class, ganyan. So, patingin? Ano yun? Kilala niyo na siya. Tapos, may karugtong pa. Ano daw? Hindi ba siya yun? Sino? Patingin. Hindi ko maintindihan. Ano daw? Hindi ba siya yun? Sino ba yan? Hindi ko nga gets Sige, mamaya na lang. Mamaya na. Off-cam na to. Off-cam na. Akala ko lang. Go. Pero parang nagigets ko na kung sino. Taga ano ba yan? Oo. Hindi siya taga yun. ano lang naman. Uy, hindi Okay, akala ko layo. Ang layo talaga. Uy, game mo na ba na, Jess? No! Tawa ka na. Siya pala yun. Pala niya nag-get. Oo nga pala. So, ito na nga. Tawag dito. Mamaya ka sa akin, Mi. Naloka ako dun, Go. Kahit na may i-breadcrumbs niya ako, no. Iya naman ako kung i-breadcrumbs ka pa niya, no? Papayag ka pa. Hindi ka magpapatuka. Hindi ako masasaktan doon. Matutuwa pa ako. Go. Tawag dito, nag-extend. Kasi sabi niya, may dance class kasi ako naman. ng sabi niya, hindi, sige, okay lang kahit na konti. In-adjust ko naman yung time, sabi niya. So, ibig sabihin, di ba, nag-enjoy din siya sa company kasi in-extend niya In a few minutes, siguro na nag-extend din siya ng 30 minutes. Siguro natapos kami ng green yun? Sorry, 4 pala. 1 to 4. Kasi 2, 3, 4. So, 1 to 4 na lang. So, nabawasan ng konting oras. So, naging 4:30 naman, mga ganon. Yun, after namin yun, naikwento niya rin yung family niya, yung dad niya, pinakita niya pa yung picture. Ganong kalalim naman for me. Tapos, yung family niya, sister niya, yung mom niya, kasi nga mom niya yung Filipina, ganyan. Tapos, love na love din daw niya yung mom niya, yung mga ganon. So, parang okay pala tong taong to. Kasi, first date pa lang, tapos, yung mga ganong bagay, yung private na koto niya, yung private na life niya, kunento niya na hagad sa akin. So, ang ganda lang ng convo. First time mo lang kasi makamit ng ganun. Kasi mostly talaga pag
date ko is Japanese, medyo, alam mo na, language barrier, diba? So, ang hirap for me to adjust kasi hindi naman lahat nakakapagsalita ng English. So, hindi ko ma-express yung gusto kong sabihin in Japanese kasi hindi naman ako ganun ka-fluent talaga sa Japanese, lalo na yung mga, hindi yung mga basic conversation na mga terms nila. Hindi ko magets. So, yun. Kaya nahihirapan din ako minsan. And then, after that, di tapos na yung date, and then nag-chat kami, tapos sabi niya pa, pengi naman yung picture natin. Pa-send. Hindi ko alam yan. Sinabi niya. So, nag-ano kay selfie kaya ganon? Is it normal for first date na mag-selfie kayo? Or For me, no. Kasi, yun pa nakakahiya, hindi ba? Or sobrang comfortable kayo siguro, sa isa't isa that super, time? Kasi hindi ko rin siya ginagawa, to be diba? honest. Naging comfortable lang oo. talaga ako. Sino ang nag-initiate? Ako. Okay. And then, go siya. Hindi siya yung parang, Hindi. yung ganon. Yung makita mo na parang, kumanon pa siya. Parang, okay, tara. Ganyan. So, nagpa-take ako. Sorry, hindi pala selfie. Parang, nagpa-picture kami dalawa. Habang kumakain. Yun lang naman, wala palang selfie. Sorry. pero hindi, no. Even if, ganon, parang hindi, kayo sa mga first dates nyo before, nagpapaano? Hindi, di ba? No, Siguro, naging comfortable lang talaga ako sa kanya. Kaya ako siya ginawa. At saka siguro, parang memory lang ba? Hindi, may bet mo lang talaga siya. ako pag jowa na, tsaka na lang may picture. Pero Diba? first few dates, hindi ako nag-initiate na, let's take a photo. Walang ganun. Actually, hindi ko rin siya ganun ginagawa. Siguro, lalo na Japanese yun. Oo, di ba? Yeah. Hindi, Oo, lalo na para uncommon sa kanila magpapaganon. Ayaw nila. Ano lang, comfortable lang talaga ako sa kanya. Siguro that time. Yun. Tapos sabi niya, pwede pahingin ng pictures. I-send mo sa akin. Pinost niya ba? Hindi ko rin naman siya pinost eh. Okay. Pero, ano lang Siguro, yun, parang memory lang din niya. Baka ganun. So, yun. Tapos sabi niya pa sa akin, sabi ko, pasensya ka na kasi hindi ako masyado nakakapag, create ng conversation kasi nga Japanese. Sabi niya, sabi niya ganun. Parang, itatagalog ko na or English ko na lang sinabi niya. Pero in Japanese. Sabi niya ganun, parang, no, it's okay. I can adjust to you. So, sabi niya ganun kasi he wants to learn English daw. So, sabi niya, okay lang naman, edi magsalita ka ng English sa akin, magre-reply ako ng English. Okay, magsalita ka ng Japanese, i-reply ako ng English. Wait. Relate lang natin sa topic kung bakit naging breadcrumber. Kasi yung conversation nyo is hindi consistent. 'Di ba? Merong time na hindi siya nagre-reply agad. After Matagal. Hindi dire-diretso. After nung first day, nung uwian na, nagre-reply talaga siya. the next day, nagre-reply pa din. Siguro, nagsimula na siyang hindi masyadong mag-reply. Siguro after 3 to 4 days. Pero nung time na yun, consistent naman. Consistent naman siya mag-reply. So, gradually, Nababawasan. less and less frequent na siya mag-reply. and then you, consistent, talagang parang, like every day. oo, talagang tinitignan ko talaga yung phone ko every... Ang ginawa nga, nag-bake. Oo. Nang nag-bake na siya, ayan na. Chuk, chuk, chuk. Inonti-onti ka na. I mean, kahit wala siyang reply, sabi kasi parang never send messages twice. If hindi, That's true. If hindi nag-reply on your message, huwag mo nang dugtungan. Hintayin mo muna siya mag-reply. Oo, nung time naman ay hindi ko naman Then, tinudugtungan kung hindi siya nag-reply. Nung time na yun pero minsan, parang hindi ko minsan hindi rin ako makatiis. Nag-aano ko. Yeah. Pero as much as possible, pinipigilan ko yung sarili ko na antayin siya. Kaso ang tagal talaga niya mag-reply. Siguro, tawag dito, pinakamalala niyang tagal mag-reply, parang, once a day. Just once. Mag-reply or twice a day siya mag-reply. And then, yung reply niya is, sorry, busy ako. Hindi, wala. Nagre-reply lang siya, pero yung reply niya kasi, parang wala na akong, alam mo yun, kaya ako gumagawa ng conversation para meron matuloy-tuloy, para may topic. mapag-usapan. Kaso yung reply niya, parang end na.
Yes. Nakwento nga sa akin ni Kirk yan na parang pag nag-reply daw siya, yung si breadcrumber, for the sake of replying na lang. Oo, ganun. Pero not to keep the conversation going. Oo, kunyari parang, how are you? I'm good. Parang wala nang balik na. How about you? Yes. Ganon. Wala nang ganon. So parang, doon ako nag-ano na, ano kaya? Hindi kaya ano. Is he really interested in me? Oo. So, diba? doon ako nag-isip na, eto na nga, yung second date. Oo. So, nagkaroon ng second, hindi. Hindi pala ito yung term. Parang, nagplano kami magkaroon ng second meeting. Which is, okay na eh. Planado na. May ginawa na akong... May date na, na-set na everything. Na-set na yung date. Nag-isip na ako kung saan. Kinutsaba ko pa to kung saan yung magandang resto, yung pang-Instagrammable, ganyan. Narentahan na, may lights na, nakaset na yung camera. May kakanta na sa likod, violin. Meron na. Basta ganon. Tapos, may red carpet na rin. Handa na rin. Planado na. Talagang may, planado na yan. And then what happened? And then, eto na nga, okay na eh. Tapos, kinabukasan, off ko pa that time. Inano ko pa yung auction, yung work, talagang inano ko pa yun. Gigil. Oo, talagang minadali ko lahat yun para matapos lahat ng trabaho. Kasi nga, di ba, ang hirap mag-off sa work ko. So, plinado ko yun. Tapos, kinausap ko pa yung si Eris na, tawag dito. Mahaliging personal sales. Nag-name drop na. O, yun. Kinausap ko siya na, tawag dito, ayusin natin to para mapabilis, ganyan. Di yun na. Di naging okay na. And then, eto na yung date. Bigla siya nag-mail. Sabi niya kasi, ito pa. Before pa nun, usapan na naman namin ganitong oras. Sabi niya, pwede bang gantong oras lang kasi ako available? Sabi niya. May ganun pa. Hindi ko alam yung part na yan. Sabi niya kasi, sige, okay lang tuloy natin, pero hanggang gantong oras lang ako available. Parang 3 hours lang, 2 to 3 hours lang siyang available. Kasi meron daw siyang exhibit. Meron daw siyang exhibit na pupuntahan. So, sabi ko, sige. Pero, prinangka ko siya that time. Sabi kong ganyan, kung laging ganito, paano tayo magkakakilala ng gusto? Ginanong ko pero siya. Pero totoo naman. Tapos, sabi ko sa kanya, kung gusto mo akong kilalanin, please, gawan mo ko ng oras. Ginanong pero ko may talaga. Statement ba siyang gano'n na I want to get to know more about you next time. Oo Let's naman. hang out. Hindi naman yun magkakagarapan ng ganyan. Kung wala naman. So, meron din, pa-fall pa rin. Pa-fall din talaga. Yes. Kasi nagsalita naman siya doon na, tinanong ko kasi na, na kung do we have a chance? Sabi niya gano'n. To be honest, sabi niya naman, hindi pa kita gano'n kakilala. So, let's get pero to know single each talaga other to, first. ha? Single siya. I think so. I think single naman siya, hindi naman siya. So, 'di ba, sa word niya na 'yon, 'di ba? Gusto niya rin at saka for me, kung hindi mo naman gustong kilalanin yung tao, bakit gagawa ka pa ng oras makipagkita sa kanya? Pwede naman kasi mostly sa mga na-meet ko, if ever, kahit naman ako, kung hindi ko type yung guy, kunyari na-meet ko siya, hindi ko type, syempre, ayawan ko na. Sa train station. Sasabihin ko na, na ako may galit ka sa akin. Hindi, diretsuhin mo na ako. Pangalawang beses mo na to. Hindi, parang yun na yung ko. Pagka ayoko, hahatid ko na lang sa train station. Bakit? May mahahatid ka pa ba? Wala. Hindi. Diba? Parang kahit, pulang-pula. nainis na siya. Hindi ko makalimutan. Anong beses na yun? Hindi ko talaga kasi makalimutan. Parang, the audacity, te. Sino ba? Shower ako? Ikaw. Bakit? Ako nga yung na-catfish nung time na yun, di ba? Pero nandun na ako. Wala na yun. Tapos na yung catfish. Tapos na, di ba? Kasi mamaya ba akong maalala ko? Oo nga. Next, back to you. Yun na nga. Nung time na yun, tawag dito, sinet nga namin yung, kasi yun nga yung nangyari. Hindi nga natuloy. And then? Ni-reject niya yun ang day na yun, di ba? That day on that na. day. Yun na yun, di ba? On that day. Pero yun nga, before that, kasi nagka-red flags na. Kasi nga, yung sabi niya nga, 2 hours lang. So, sinabi ko sa kanya nga na, kung gusto mo kilalanin, di ba? Bakit ganun? Ano yung reason niya for canceling?
Yung kinancel niya na? Kinancel niya na. Oo, may sakit siya. So, ano pa magagawa ko? Sakit na yun. Sakit na yun. Kasi, pero nung madaling araw, nag-post pa siya ng nasa onsen siya. Kasama nga yung boss niya. Pero hindi ko na yun. Pinap ko na yung balloon. Siguro naisip ko na yun. Ay, dapat tayo. Oo nga. Tapos ihingi ulit kayo ng balloon pag dapat pala may naka-ready na. So yun, edi after nun, nag-isip pa rin ako ina-positive yun. Siguro kasi baka naman nag-onsen siya, nalamigan siya, nagkasakit siya. Ganun pa rin talaga ako. Nahamugan. Ganun talaga ako. Bet na bet mo siya, sis. Ganun talaga. Grabe ang pagtatanggol mo sa utak ko. Oo, ganun. Parang inisip ko pa rin na positive way na kawawa naman tong taong to may sakit pa. Siya pa yung naawa. Daig baby B. Yun. Hindi nakapag-bonnet. Oo. Baka nahamugan. Yun na. Hindi nagkasakit na siya. So, sabi ko, wala naman ako magagawa. Sabi ko, may sakit ka ano pa ba magagawa ko? Kaso parang nakapag-off na ako, na plano na lahat, ganyan. Tapos, Pero sabi ko, grabe, hindi to nag-o-off. Napa-off niya? Diba? Hindi ka tayo binibigyan ng time eh. Tapos naibigay niya doon. Yun. Tapos, after that, medyo, ano na yung messages after that? Did you say sorry for hindi natuloy? Pwede bang, yung siya na yung mag-set ng another, Actually, or bumawi ba siya? So, hindi rin siya talaga bumawi hindi na siya nag-message. Sabi niya lang nung una, grabe talaga yun. Planado talaga yung araw na yun. Hindi ako nagpaplano ng ganun, pero planado siya yung ganong oras sa ganitong oras, kung saan makikita, kung anong gagawin, planado talaga. And how does that make you feel? About him? Na, hindi pa rin talaga. Hindi pa rin? Hindi pa din. Ilang balon to. That time, siya pa din naman. Ngayon. Wait, mamaya na yun ngayon. Tumataas. Sorry. Tumataas. Hindi Lumalakas. siya pa rin eh. Parang Pa rin pala. Nung time na yun. Maghahanap na ba ako ng dito, ng music? Oo, dapat ako, ito na agad. Ay, baka makapiright tayo. Ay, oo nga, bawal pala. Oo. So, sinabi ko pa talaga, nag-sorry naman siya, sabi niya, pasensya ka na, nag-off ka pa naman, ganyan. May sakit kasi ako, pwede bang iset na lang natin sa susunod? So sabi ko, sige, wala naman akong magagawa kung may sakit ka. Tapos sabi ko ganyan, sige, email mo na lang kung kailan ka available. Question. Gusto mong magalit that time sa kanya? May ganong feeling? Paano magalit? Nainis ako, pero inintindi ko lang talaga siya. Kasi parang for me, what if may sakit naman talaga siya? So inintindi mo? Kasi parang sa akin yun, pwedeng gusto kong magalit sa kanya, pero wala ako sa posisyong magalit. Kasi hindi ko naman siya jowa. So, iintindihin ko na lang siya. Ganon. Follow-up question. Kapag ba sa friends, biglang nag-cancel, magagalit ka? Oo. Bakit ganon? Ba't may double standards? Bakit kapag sa friends? Hindi. Pero kahit na, dapat yung friends, mas stronger yung bonding nyo. Dapat sila yung mas may understanding ka. Pero depende kung yun naman din yung dahilan ng friend ko, kunyari may sakit. Wala akong magagawa. So hindi ka magagalit. Intindihin ko, yes. Kasi yun pero yung maiinis na maiinis. Pero maiinis ako, pero same sa kanya kasi siyempre depende dun sa reason. Pero kasi sakit wala kang magagawa may sakit yung tao 'di ba? Kahit mainis ka, wala kang magagawa, may sakit. Anong gagawin? Paano pag sinabi lang na sorry Kirk, something happened? Yun. Paano kung may sakit, pero alam mong hindi naman totoo? At nag-post dahil walang sakit. Oo. Nasa onsen nga nag-post. Oo. Hindi lang pala nakauwi. Hindi niya Doon ako kauwi. mainis. 2 days pala yung onsen. Bakit sa kanya hindi ka nagalit? Bakit? Nag-post siya, 'di ba? Tapos sabi niya may sakit daw siya. No, nag-post kasi siya kinabukasan na. Pero napagtagpi-tagpi na nga natin na yung onsen trip na yon might have been the night before your plan to meet. Yes, kasi nga ikinari nga siya nagkasakit. I mean, suddenly siya nagkasakit that time. So what I'm trying to say is may double standards. And that should not be okay. Lalo na for a breadcrumber like him.
Siguro, hindi. For me kasi, friend na kita eh. Parang may karapatan na ako magalit sa'yo. Siya kasi wala pa eh. Pwede po ba yun? Kasi parang, getting to know, gusto kong makilala siya. Kung magagalit ako, at baka mawala na yung chance na magkakilala. Unlike pagkakaibigan mo kasi, maintindihan mo. Iintindihin mo. Kahit magalit yan, seryo, bukas okay na ulit. Diba? May ganun kasi. Kasi may bonding na tayo eh. Pero kilala na kita eh. Another question. Before mo siya i-date, before mo siya i-date, ano na yung tumakbo sa isip mo? Etong taong to is a potential partner. Kaya ipupursu ko to. Oo naman, hindi naman nakikipag-date kung ano eh. Kasi meron lang naman date na casual date lang, di ba? No, sige, if it leads there, it leads there. Sa bagay, oo. Pero, meron din naman, nauna pa lang parang, ito na siya, this is the one. Kasi diba sabi ko pa nga, pupursu ko to. Na love at first sight niya daw siya. Sabi ko nga sa Istomibore. Kasi kung nandun ka sa situation na ganyan, blinded ka na. Yes. Whatever it is na sabihin niya, hindi tayo matuloy, may bukas pa. Kung next time, ganyan ulit, okay pa rin. Kasi gustong-gusto kita. Gustong-gusto ko maging tayo. But the problem is, gusto ka rin ba niya talaga?